So it's been a while no, since our last vlog. So makita nyo naman, ibang look tayo ngayon. Ang gusto ko i-achieve, Kyle Echari look. Pero parang mas Kyle Echeverry look yun. Sir, welcome back to my channel. It's been a while since my last Hong Kong vlog. But yun, nagbabalik loob tayo, no? Para sa isa na namang entry para sa mga Hong Kong travel tips, adventures, and shenanigans dito sa aking channel. As you can see guys, nandito ako ngayon sa may Tsim Sha Tsui area, overlooking tong Victoria Harbor, itong Central. At dito ko kayo dadalhin ngayon. Ano-ano nga ba yung mga bagong makikita dito sa Hong Kong at anong ba yung tips ko or advice sa pag-travel dito sa Hong Kong ngayong summer season. Kasi kung makikita nyo guys, tagaktak yung pawis ko. Sobrang init dito ngayon sa Hong Kong. So, is it the worst season or worst time ba to visit and explore Hong Kong? Malalaman nyo yan dito sa aking vlog. Kaya stay tuned lang kayo kung gusto nyo malaman lahat ng detalye at adventure natin for today. Yan na, dyan lang kayo. Stay lang kayo dyan. Note tayo. Let's go. So yun guys, ngayon dito ako sa Harbour City Mall sa may Tsim Sha Tsui. So kinlaim ko lang tong prescription glasses na pinagawa ko. Dahil yun nga, medyo nahihilo na tayo lalo na kapag matagal nakatutok sa, sa computer, pag nag-work, ganyan. So yun yung agenda natin talaga kung baka tayo ngayon dito sa TST sa may Harbour City. Meron ding bumisita dito sa Hong Kong, sa Tsim Sha Tsui particularly, na kakamustahin natin. May meet and greet daw siya dito, kaya siya pupuntahan natin. Let's go! So yun guys, nandito tayo ngayon sa Ocean Terminal Deck, kung saan makikita nyo ito, overlooking itong Victoria Harbor. Tapos makikita nyo rito, yan yung clock tower dito sa Tsim Sha Tsui area. And merong special guest na nagpakita dito sa Ocean Terminal Deck. Sobrang exciting kasi isa siya sa pinaka-paborito kong Marvel character sa lahat ng Marvel characters na meron. At sobrang nasundan ko rin yung movies niya from Deadpool 1 hanggang 2. At ngayon, merong bagong movie kasama si Wolverine pa. Isa rin si Wolverine or si Logan sa paborito ko talagang Marvel character. So, ang dami biglang paborito. So, yan. Bumisita dito si Deadpool. Nakaposing siya ngayon dito, guys. And you can check him out dito sa Ocean Terminal Viewing Deck. Dito lang yan sa may Harbour City. So, akyat lang kayo. Meron naman mga signage kung paano pumunta rito. So, go check him out. I'm not sure kung hanggang kailan siya rito. Pero yeah, if you're here within the area or visiting Hong Kong, pwede nyo siyang puntahan dito. And the showing of the movie will be on July 24 dito sa Hong Kong. So, maybe during this time or up until siguro 2 weeks to 3 weeks after nung showing, nandito pa siya. So yun, kung paborito nyo siya, better visit him here. So kung bibili rin kayo ng Coca-Cola dito guys sa Hong Kong, ayan yung Coca-Cola in can. Marvel yung theme ng mga cans sila. So if you're a collector, pwede rin yan, diba? Katulad niya si Wolverine or si Logan yung nasa can. Nice. So yan, from the Ocean Terminal Viewing Deck, makikita nyo na rin yung clock tower. Ayan, makikita nyo. Then this is Victoria Harbor. And yun na yung Hong Kong Island side. So yan yung iconic na skyline ng Hong Kong. Nandito rin yung AIA na Ferris wheel, makikita nyo.
At saka yung Star Ferry Terminal doon sa other side. So, yan. Very nice, di ba? So, yan, kita nyo naman guys, binisita ko lang si Deadpool doon sa may Ocean Terminal viewing deck. Grabe, nalilimahid na ako. Sobrang init ng summer season dito sa Hong Kong, guys. So, parang Pilipinas levels. Parang Pilipinas levels din. Kaya, ang hirap gumala-gala, nakakapagod. Doble yung pagod talaga kapag mainit, di ba? So, kahit saan naman. Pero, iba yung init, iba yung humidity. Tama ba yun? Iba yung humidity rito sa Hong Kong. Kasi, yun nga, since ang daming mga buildings sa paligid, medyo yung hangin hindi masyadong nagsa-circulate. So, kapag maglalakad kayo and all, sobrang maalinsangan siya. So, usually, itong ganitong season naglalast from May hanggang September yan. So, isa yun sa mga cons. Kaya, hindi masyadong okay or hindi advisable masyado na mag-travel or pumunta rito sa Hong Kong ng summer. Pero yun, it depends. Nasa sa inyo pa rin guys, diba? Kung ito lang talaga yung free time nyo to explore or to visit Hong Kong, then siguro yun lang. Make sure or handa kayo, be hydrated, may dala kayong mga wipes, ganyan. Tapos mga portable fan, extra damit kapag maglalakad-lakad kayo or papasyal kayo rito sa Hong Kong. Kasi sobrang grabe, tagaktak. Biruin mo, nasa loob na ako ng mall, pawis pa rin, diba? So, intense yung heat. Ibang look tayo ngayon. Ang gusto ko i-achieve, Kyle Echari look. Pero parang mas Kyle Echeverry look yung na-achieve natin sa gupit na to. But anyway, since sobrang init nga, ayan, ganito yung hairstyle natin for today's video. Libot-libot lang dito sa may Harbor City. Ang hirap kasing maglakad sa labas. So, actually, ang naging agenda ko lang naman talaga dito is kinuha ko lang tong prescription glasses ko. Tingin-tingin pa ako kung ano pa yung pwedeng magawa. Parang hindi naman sayang yung punta natin dito sa may Harbor City, no? Kasi medyo malayo to dun sa tinutuluyan natin. Siguro magandang gawin talaga guys habang dito kayo sa Hong Kong. Since ang daming magagandang mall dito, lalo na sa may TST or Central area, parang hindi kayo mainitan dahil nga summer, mag-malling na lang kayo. Kasi grabe talaga yung init sa labas. Nakakapagod, nakakasunog, masakit sa balat. And yun din, minsan mainit tapos biglang uulan din. So very erratic yung weather sa Hong Kong kapag ganitong season, summer season. So yun yung isa sa mga cons pa kapag ganitong season kayo magta-travel or ganitong panahon kayo magta-travel. And at the same time, start na rin ng summer break ng mga students dito or Hong Kong students dito from mid-July hanggang September, early September, first week of September yata. So isa rin yun sa mga cons kasi mas mahal, una-una, sa mga park tickets. Mas mahal kasi take advantage nila yung summer break ng mga local dito, lalo na yung mga bata. Kasi mas mahal yung mga tickets. Nung chinek ko rin sa Hong Kong Disneyland app, starting August yata, magtataas kasi nga summer break siya. Aside dun sa mainit, mas mahal yung ticket, specifically dun sa Disneyland. So yun, mas marami ring tao for sure. Kasi nga, nakabakasyon yung mga chikiting dito. So parang sa Pinas lang, di ba? Kapag summer, usually, EK, swimming, ganyan. So, ganun din yung kalakaran dito. So, yun yung isa pa sa mga, cons kapag ganitong panahon kayo magta-travel sa Hong Kong. Pero yun, it depends. Kasi, yun nga, minsan kasi ito lang din yung panahon na free kayo or ito yung nabook nyo kasi mura yung tickets. So, make the most out of it na lang. Ang mahalaga, ma-enjoy nyo or masulit nyo yung punta nyo rito kasi medyo mahal talaga mag-travel. Especially dito sa Hong Kong, diba? Kaya, yun, enjoy nyo lang. Pero ako, mag-malling kayo. Maganda yung mall dito. Lalo na yung K11, itong Harbor City. Not necessarily naman kailangan yung bumili or what, diba? So, magpapalamig, ganun. Window shop. Malay nyo, makasalubong ko kayo, ganun. Tapos ako yung magpapalibre sa inyo kasi na-afford nyo mag-travel dito. Biro lang. So yun yung ilan sa mga tips ko, no? Para sa inyo guys na balak mag-travel dito sa Hong Kong ngayong summer season. So ang pros naman, syempre, kapag summer, iba rin naman yung experience. Like for example, kapag pumunta kayo ng Hong Kong Disneyland, iba yung shows, iba yung mga characters na makikita nyo, iba yung design, iba yung theme. So katulad ngayon, yung street party, water street party. Actually, napunta ko na siya last year. Same pa rin naman. Featuring yung mga inside-out characters like si Joy, si Sadness.
So kung big fan kayo ng Inside Out, lalo na nakakalabas lang ng Inside Out 2 na movie, so you can check that out. And yun, ibang experience naman yung may offer ng Hong Kong sa inyo kapag summer. So maliban sa initan, katuwaan din. Talagang kasiyahan at katuwaan din. So yun lang, be prepared lang na kung aura kayo, mag-outfit check, gano'n. Dapat inaayon sa panahon. Kasi kung magja-jacket ka and all, naku po, ang init. Pero nasa sa inyo naman yan, guys. Kayang-kaya nyo nang gawa ng paraan yan. Sa Pilipinas nga, sobrang init pero ang dami pa rin naka-jacket tsaka sweatshirt, diba? So, ayan. Another thing na gusto kong i-share is nag-iba or nagmahal talaga dito sa Hong Kong. Lalo ngayon na mas tumaas yung Hong Kong dollars. Kung papansin nyo, before parang nasa 7, 7.2, 7.1 yung palitan ng 1 HK dito peso. Ngayon parang nasa 7.5, 7.6 almost na. So, sobrang laki ng difference. Lalo na kung manggagaling kayo sa Pilipinas. Good thing siya sa amin na nagtatrabaho rito sa Hong Kong. Pero kung traveler ka or turista ka from Pinas, papunta rito sa Hong Kong, malaking dagok sa buhay. Kung makadagok naman sa buhay, akala mo naman. But yeah, it makes total sense, di ba? Na mas mahal yung magiging expenses nyo kapag pupunta kayo rito. Kasi mas tumataas yung value or yung expense kapag pumunta kayo dito sa Hong Kong siya. So, yun lang naman ang aking saloobin pagdating dyan. Bahala na kayo, papakinggan nyo ako or maniniwala kayo sa akin. Bilang isang OFW na tatrabaho dito sa Hong Kong, yun naman share ko, guys. So, dito na lang din yung Gentle Monster store sa Hong Kong. Kasi nagsarado na yung store nila sa may K11, yung malaking store. So, ngayon nasa Harbour City na sila. Hindi bagay sa akin yung white na frame. Fantastic. There's also pop-up store of Gentle Salon, guys. Ito yung collaboration ng Gentle Monster with Jennie ng Blackpink. So yun, guys, I'm not sure kung until when yung Gentle Salon pop-up store dito sa Harbour City. Pero if you're a big fan of Jennie and Gentle Monster, you can check that out. Meron ding Bape Cafe dito sa Harbour City. Na-try ko na siya before. Okay naman yung food. Nasarapan naman kami nung tinry namin. So ito siya, guys, yung Bape Cafe. So inside the Bathing Ape store, sa loob yung cafe. So, diba? Sobrang cool. So if you're a big fan of a Bathing Ape na brand, ayan, you can check this one out. Fantastic. Thank you. Thank you. Cajun fries and we have the bacon cheese dog here. Yummers. Of course, may Cajun on the side lagi. Ayan, little lang yung binili ko dahil marami na to for me. Mag-isa lang naman ako. So yun, ito talaga yung go-to order ko dito sa Five Guys, guys. Tagal-tagal ko na rin hindi nakakain ng Five Guys. So, ayun. Sulit naman siya for me. Medyo, I mean, kung i-convert ko siya medyo mahal, pero pwede na. Yung burger naman nila rito, good for sharing. So if you guys wanted to try, pwede rin naman. So, itong Five Guys na to, very memorable din to kasi dito rin kami nag-date ni Love noon nung mga bago-bago pa kami. Mag-isa lang ako kumakain ngayon. So siguro kung nasa Pinas ako ngayon, may nag-picture na sa akin tapos meron ng caption na ano mo yun, emotional, dramatic caption na pawan mo si kuya, ganyan-ganyan. Nag-TTS mag-isa para iahon yung pamilya niya sa inyo. Ganun. So dito naman sa Hong Kong walang stigma, kumbaga, para doon sa mga tao na kumakain mag-isa kasi very normal siya dito. So, unlike sa Pinas niya, medyo may pag-judge yung mga tao.
pag mag-isa ka lang kumakain. I mean, based on experience, nalalasan ko yan guys. May training lang ako sa Makati. Umuwi ako from Hong Kong sa Makati para sa training. Tapos, syempre, mag-isa lang ako. Tapos yun, parang kumain ako sa Popeyes nun. Parang tumitingin sila sa akin na dahil siguro mag-isa lang ako or what. Hindi ko alam kung naaawa ba sila or very unusual. Pero sana mawala ng ganyung stigma, di ba? Kasi pwede ka naman mag-enjoy, pwede kang maging masaya, ikaw lang. Alam mo yun? So yun lang. Bigla naging nagkaroon ng monologue bigla. But ako ini-enjoy ko to. Pagkain ko dito mag-isa kaya wala tayong problema doon. So hashtag find your own happiness. Wow! Ayan guys, Mr. Softy, yung ice cream truck na palibot-libot around dito sa Hong Kong. Perfect yan for your summer refreshment. Okay, Shai. Hey, I got my ice cream. So yan, $13 tong ice cream. So yan, kakabili ko lang. Malapit na mag-melt yung ice cream. Diyan na. So yun guys, ngayon papunta na ako sa Carnarvon Road. So doon kasi yung Turks dito sa Hong Kong. Yes, may branch ng Turks shawarma dito sa Hong Kong. And potato corner. So take out lang ako kasi nagpapabili sila. Take out daw. So ayun, bibilang ko siya. Let's go. So yun guys, you can find the Turks Shawarma Company dito sa may Carnarvon Road. Ayan, tapat lang siya ng Carnarvon Plaza. Actually, marami rin pumipila na locals dyan. So ngayon, ayan, meron namang customers. So guys, I have my takeaway from Turks. So malayo yung presyo, pero yung price na, yung taste naman halos same lang sa Pinas. Sa presyo lang nagkatalo, pero pwede. So yun nga guys, so pauwi na tayo. Again, nag-takeout lang ako ng Turks dito sa TST. And then yun, malayo-layo pa ilalakbayin ko pauwi. But again, sana nakatulong tong vlog na to, lalo na sa inyo guys na may plan to go here or mag-travel sa Hong Kong ngayong summer season. Kung nakatulong at na-enjoy nyo itong vlog na to, don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been Kyle Chari. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios. Para sa Turks, umabot tayo dito guys. Worth it naman, so Turks baka naman. Like, mali pala ako ng dahil. Ayan, kaka-vlog yun. So, sa kabila pala. Bye!